Alam mo, hindi kailangan ng dyablo ang buong bahay mo. Isang pako lang, sapat na. Ang kwentong to ay mas malinaw pa kaysa sa libo-libong sermon na narinig mo. May isang lalaki noon na may napakagandang bahay. Isang araw, may isang mamimili na pilit na gustong bilhin iyon. Inalok niya ng pera, pabor, lahat na ng maiisip mo. Pero tumanggi ang may-ari dahil mahal na mahal niya ang bahay na yon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang mamimili pero may kakaiba siyang hiling. Sabi niya, ayoko na palang bilhin ang buong bahay. Isang pako lang sa dingding ng sala, yung gusto ko. Medyo nagtaka yung may-ari pero inisip niyang wala naman sigurong masama kaya pumayag siya. Lumipas ang ilang linggo hanggang sa isang araw, bumalik ulit ang mamimili. Pero ngayon, may dala na siyang isang nakakakilabot na nabubulok na bangkay. Isinabit niya yon doon mismo sa pako sa dingding ng sala. Galit na galit yung may-ari at pinakiusapan siyang tanggalin yon. Pero ang sagot ng mamimili, sa akin ang pakong yan. Karapatan kong isabit kung ano ang gusto ko. Hindi nagtagal, kumalat ang baho sa buong bahay. Dumami ang langaw, ang pagkabulok, ang sakit, hanggang hindi na niya matiis. At sa huli, iniwan ng lalaki ang sarili niyang bahay. Ganito eksakto kumilos ang kaaway. Hindi niya kailangan ang buong bahay mo. Isang parte lang na handa mong isuko. Isang bukas na pinto, isang dahilan, isang galit na ayaw mong patawarin, isang kasalanang patuloy mong pinagtatanggol sa pagsasabing, minsan lang naman. At dahan-dahan, yung akala mong maliit at walang epekto, unti-unting dudumihan ang lahat. Kaya kung may alam kang hindi tama sa buhay mo, huwag mo itong iwan na nakasabit sa pako. Ibigay mo ito sa Diyos. Dahil habang kontento na ang kaaway sa isang pako lang, ang Diyos naman ay gustong ayusin at ibalik ang buong bahay. Kaya kapatid, hahayaan mo bang linisin ng Diyos ang bawat sulok ng buhay mo? Iniimbitahan kita sa aming free online Bible study. Pag-aaralan natin to dito. Mag-comment ka lang o mag-send ng message.